Hello everyone! For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda sa Bicol, Camarines Norte. Ito ang lugar ng asawa ko kung saan siya ipinanganak at nagkaisip. At talaga namang ako'y namangha sa mga tanawing aking nakita habang binabaybay namin ang daan patungo sa Bayabas, Labo, Camarines Norte. At una nga naming pinuntahan itong Calaste Resort located dito sa Bayabas, Labo, Camarines Norte. Ang galing lang dahil ang resort na to ay nasa gitna ng bundok. At ito ang aking mga junakis ay hindi na nagpaawat dahil gustong-gusto ng maligo. Ang kagandahan pa sa resort na to, yung mismong tubig na ginagamit sa swimming pool ay nanggagaling mismo sa bundok. Kaya naman talagang napakalamig ng tubig. Bukod pa sa malamig at natural na tubig ang ginagamit sa resort na to, ay napakaganda pa ng paligid. Peaceful and very relaxing, dagdagan pa ng fresh air and malayo sa pollution. At kung ikaw naman talaga ay makakarating sa ganito kagandang lugar, ay parang ayaw mo nang bumalik sa realidad ng buhay sa Maynila. At kung ikaw ay taga dito sa Bicol, Camarines Norte, bisitahin niyo na rin itong Calaste Resort dito sa Bayabas, Labo. At syempre, hindi na tayo magpapahuli at naligo na din kami ditong mag-asawa para ma-experience namin ang malamig na tubig. At dito nga kami naligo mag-asawa sa malalim. 4 feet ang lalim nito, pero ilang inches na lang, lampas tao na siya sa akin. At na mag-slide nga ako dito guys, ay muntik na akong malunod dahil na-bend ko yung paa ko. Sumunod na araw ay pumunta kami sa Gisikan at mangunguha kami ng buko. At kung hindi niyo maitatanong, ito din yung first time ko na makapunta dito sa lugar ng asawa ko. Matagal na ako niyayaya ng asawa ko na umuwi nga daw kami dito sa Bicol. Para nga daw makita ko din yung lugar niya. At 20 years mahigit na rin siyang hindi nakakauwi dito sa Bicol. At ramdam na ramdam ko din kung gaano niya nakamiss ang lugar na to kapag nagkukwento siya ng kabataan niya. Pero natatakot din akong pumunta dito sa lugar na to dahil nga hindi ko rin kilala yung mga tao dito. Pero grabe, pagdating namin sa lugar na to, napakainit ng pagtanggap sa amin ng mga relatives niya. Mababait at approachable sila, yung tipong hindi ka talaga mahihiya. At salamat nga din pala dito kay Ate Angeline at kay Anthony na pinsan ng asawa ko. At sila talaga yung parang naging tour guide namin sa pagstay namin dito sa Bicol. Kaya naman talagang sulit na sulit ang ilang araw namin pamamalagi dito. At nakarating na nga kami dito sa Kubo sa Gisikan. Sobrang tahimik at sabi nga ng anak ko ay nakakaantok daw ang hangin. At nakakita nga din ako dito ng mga tanim na pinya. At iba-iba din ang mga tanim nila dito. Meron silang sitaw, langka, saging at iba pa. Ang sarap tumambay dito dahil tahimik at presko ang hangin. Tahimik kasi wala namang ibang bahay dito. Itong kubo lang talaga na to. Malayo sa mga tsismosang kapitbahay. Ito naman yung time na gumagawa sila ng panungkit ng buko. Binigyan ko nga muna itong paligid habang sila ay gumagawa ng panungkit ng buko. Ang ganda kasi ng lugar, tahimik, puro puno, at walang tsismosang kapitbahay. At ang bala ko nga ay i-video sila habang nanunungkit ng buko. Abaw tumalikod lang ako sandali at nakasungkit na agad ng mga buko. Hindi ko tuloy na video. At nagbukas na nga ng isang buko itong asawa ko at nauuhaw na daw siya. Walang halong etchos guys, sobrang tamis talaga ng sabaw ng buko nila dito, hindi katulad ng nabibili sa Maynila na matabang. At feel na feel nga nitong asawa ko ang itak sa kanyang bewang at hindi nga daw siya makapagdala ng itak dito sa Maynila at baka daw siya mahuli. Bagay pa na sa iyo, Papa eh. Gusto ko nga sa bundok. Ayaw niya kasi. Ako At kinabukasan nga ay pumunta naman kami sa ilog ng Bag-angan para maligo. Ang ganda lang dito sa lugar nila kasi kahit na bundok sila, isementado talaga ang kalsada. At wala ka talagang madadaanan na rough road. Meron kasi akong alam na lugar, 20 years, 30 years na, hindi pa rin sementado ang kalsada. Napakaganda nitong kulong-kulong na to dahil ito ang naging service namin sa mga lugar na pinupuntahan namin. Napakalakas niya kasi talaga humatak kahit gaano kataas yung kalsada na inaakyat namin ay hindi kami tumitirik. Pag nakasakay kami sa kulong-kulong na to ay para kami nakasakay sa roller coaster dahil taas-baba ang kalsada na aming dinadaanan. Sa biyahe pa lang namin papunta sa Ilog, Bag-angan ay talagang nag-enjoy na ako sa mga tanawin na nakikita ko. Puro puno, langit at bundok lang ang aming nakikita. At talagang ramdam na ramdam ko na malayo na kami sa lugar ng Maynila dahil walang mga building at maraming sasakyan. At nakarating na nga kami dito sa Ilog, Bag-angan. Nag-ihaw ng isda at nagluto na rin sila ng makakain dahil balak kami na dito nilang kumain ng tanghalian. Ito yung time na nagyayabang ako sa asawa ko at ang sabi ko ay marunong na akong sumisid.
Pero pinagtatawanan ako dahil langoy palaka daw ako. At itong aking panganay ay nanonood din pala at pinagtawanan din ako. At niyabangan pa nga ako na mas magaling pa daw siyang lumangoy kaysa sa akin. Grabe talaga itong mag-ama ko. Ilang taon ko din pinag-aralan itong pagsisid ko tapos pagtatawanan lang ako. Pero totoo nga, mas magaling pang lumangoy sa akin ng anak ko. Ewan ko ba, laki ako sa tabing dagat pero hindi ako natutong lumangoy. Sulit na sulit naman talaga ang paliligo namin dito sa ilog dahil napakalinaw at ang lamig ng tubig. Salamat nga pala kin Uncle Boy at Papa sa pagsama at pag-aasikaso sa amin dito sa swimming. Kumuha na nga lang si Uncle Boy ng dahon ng saging para dito kami sabay-sabay kakain. Masarap at magana talagang kumain kapag sama-sama at salo-salong kumakain. Thank you for watching at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you Lord sa lahat ng blessings!